itong Pulse Asia survey na sinasabi ninyo last September ginawa, hindi naman ganun ka-significant, halos pareho lang dun sa huling survey. Pero pagdating dun sa regional differences sa ratings, same din po ba ito last September? Kung saan mataas ang Pangulo, ganun pa rin siya ngayong December. At kung saan mataas din si VP Sara, ganun pa rin po sa ngayon? Well, kay BP Sara ganun pa rin. Sa Mindanao ay mataas pa rin siya. Pero yung kay Bongbong Marcos, makikita natin yung talagang mayorya na ang hindi aprobado at hindi nagtitiwala sa kanya sa National Capital Region. Kasi dati-dati ay hati, no? Mas marami ang aprobado sa NCR kumpara sa disapproving sa presidente noong September. In December ay mayorya na 53% ang disapproving sa Pangulo at halos mayorya, kalahati, 50% ang distrusting sa Pangulo sa NCR. So medyo masamang pangitain to, no, para sa presidente kasi ang National Capital Region ay meron kang mas malawak na access sa information. Bagamat maliit na bahagi lang to ng populasyon, sabihin na natin na 12% ng voting population, meron din tong malaki ang nagiging papel nito, no, sa pag-shape ng o pagsisignal sa iba't ibang lugar, lalo na sa Balance of Luzon, na mas malawak ang sakop at mas malaki ang populasyon. So dun natin to kailangang mas tignan, hindi mismo yung numbers na yung regional differences nila kay Sara Duterte, it's still the same, malakas pa rin po siya pagdating sa Visayas at Mindanao, whereas sa Pangulong Marcos Jr., yung dating nagtitiwala sa kanya dito sa NCR at sa iba pang mga lugar, nabawasan po lalo. Yes, tama ka dyan, DJ Chacha, no? Lalo na sa NCR. Yung Balance of Luzon may kagalawan, bagamat within the margin of error, 8 puntos ang binaba ng kanyang pagtitiwala sa Balance of Luzon. Pero dahil malawak yan, malaki ang populasyon dyan, pag yan ay bumitiw, no, sa pag-aproba sa Pangulo o nag-iba na ang kanilang level ng pagtitiwala sa Pangulo, malaking magiging senyalis nito para sa pamahalaan. Kaya siguro dapat ang gagawin ng pamahalaan nitong susunod na quarter, nitong first quarter, ay talagang tugisin na yung mga sangkot sa corruption at resolbahin yung mga problema, no, na sinasabi ng mga mamamayan na malagang tugunan kaagad ng kanilang administrasyon. Oo, so ibig sabihin in the first quarter, especially this January, hanggat walang nakikita na mga malalaking pangalan sa kulungan, sa susunod na survey, most likely, either ganito yung ratings or mababawasan pa yung mga nagtitiwala sa Pangulo. Mas mababawasan pa. Kasama ng corruption, tama, Oo. kung wala mapapanagot, kasama niyan, kung hindi matutugunan yung mga problema tungkol sa kanilang kita o sahod, kanilang trabaho, at yung mataas na presyo mabilihin. Pag pinagsama-sama mo yun at ang pagtataya ng mamamayan ay hindi natutugunan ng mga usapin na ito, ay maapektuhan talaga yung performance at trust rating ng Pangulo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!